Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-429 na kabanata. Natuto si Eric ng isang mahalagang aral. Takot na takot sina Julian at Art kay Alex. Ngunit matapos niyang sampalin si Julian, tila nakampante sila na pakakawalan sila nito. Bahagi ng kanyang negosyo ang club, ngunit ang simpleng parusa na sampal, ay nagpahiwatig na hindi niya pinaghihinalaang may kinalaman ang pamilya Stedman sa nangyari sa mga babae. Malinaw sa kanya na wala silang alam tungkol dito, at hindi nila kailanman papayagan ang ganoong pangyayari. Sigurado si Art na tama ang kanyang hinala. Palabasin ang lahat, biglang utos ni Alex. Kumaway si Art, at tiniyak ng kanyang mga tauhan na lahat ay lumabas. Masaya silang bumaba sa unang palapag kung saan patuloy pa rin ang kasiyahan. Siyempre, nanatili sina Devon at ang kanyang mga tauhan sa pribadong silid. 7 na lang ang natira. Hinila ni Alex ang mga kurtina mula sa bintana, at itinakip ito sa mga balikat ng 3 babae, upang matakpan ang kanilang mga damit na napunit. Hindi malaman ng 3 babae at ni Eric ang sasabihin. Kinakabahan ngunit may halong paghanga. Isa sa mga babae ang nagsalita, "Salamat po sa pagliligtas sa amin, Master Alex." Punong-puno ng paghanga ang kanyang boses. "Tawagin mo na lang akong Mr. Ambrose," sagot ni Alex ng mahinahon. Palaging mababa ang kanyang boses at maingat siyang magsalita sa kanyang mga estudyante. Tumango si Eric at ang 3 babae. "Handa na ba kayong umuwi, mga estudyante?" Tanong ni Alex habang tinuturo ang daan palabas. Pagkatapos ay tumingin siya ng masama kina Art at Julian. Bahagyang yumuko si Alex. Ang totoo, palaging mababa ang kanyang profile. Hindi pa ni Art kailanman napupuntahan ang alinman sa mga negosyo ng kanilang pamilya. Ang araw na iyon ang kauna-unahang beses na nakapasok siya sa night bucket. Hindi niya alam ang anumang nangyayari doon. Sasabihin na sana niya ang lahat ng iyon nang biglang sumingit si Julian. "Master Alex, wala po kaming alam tungkol dito. Hindi ko po kailanman papayagan ang sino man na galawin ang mga estudyante. Si Devon po ang nagayos ng lahat ng hindi namin alam," sabi ni Julian ng apurahan. "Stacy, ilabas mo ang mga babae sandali," utos ni Alex. Malinaw na may mangyayari na ayaw niyang makita ng mga babae. Lumabas naman sila ng masunurin, at sumama si Eric. Ngunit sinundan ni Alex si Eric at hinawakan ang kanyang balikat. "Eric, manatili ka. May kailangan kang matutunan. Maawa po kayo, Mr. Ambrose." "Alam ko po ang pagkakamali ko," sagot ni Eric na halatang kinakabahan. Alam niyang nasa malaking gulo siya. Hindi sumagot si Alex. Hinawakan lang niya ang balikat ni Eric at tiningnan ito ng mabagsik. Umatras ang iba at walang nakarinig sa pinag-usapan nila. Pagkalipas ng 5 minuto, bumalik sina Alex at Eric sa grupo. Tumango si Julian kay Alex bilang paggalang. "Okay, tapos na ako," sabi ni Alex kina Art at Julian. "Iiwan ko na sa inyo ang natitirang trabaho. Ang club na ito ay pag-aari ng pamilya ninyo. Pero kailangan ninyong pag-isipang mabuti, ang mga posibleng kahihinatnan ng ganitong klaseng insidente, lalo na't mga estudyante ang sangkot sa isa sa mga lugar ninyo." Sumagot si Art ng may respeto, "Huwag kang mag-alala. Tinitiyak ko sa'yo na hinding-hindi na ito mauulit. Sa hinaharap, sisiguraduhin kong lahat ng negosyo namin ay magiging kagalang-galang, at maayos ang pagtrato sa lahat. Kapag nalaman kong may anumang di ka nais-nais na nangyayari, sa alinman sa mga club namin, agad kong aayusin ito." Lubos na natuwa si Art sa kinalabasan ng usapan. Pakiramdam niya'y nagamit niya ang sitwasyon upang makuha ang respeto ni Alex. Tahimik na sumunod si Eric kay Alex palabas ng pintuan, halatang bagsak ang loob. Hindi magawang magtanong ni Stacy kung ano ang nangyari, ngunit binigyan niya si Eric ng tanong na tingin. Tumango ng desperado si Eric. "Patay na ba sina Devon at ang iba pa?" tanong ni Stacy.
Matindi lang ang bugbog, sagot ni Eric. Biglang namutla ang mga babae. Paglabas nila ng club, pinapik ni Alex sa balikat si Eric at sinabi, "Eric, naiintindihan ko kung ano ang sinusubukan mong gawin. Pero tandaan mo, hindi palaging gaya ng nakikita, ang mga bagay. Sundin mo ang payo ko, maging disenteng tao, kagalang-galang, at palaging gawin ang tama." Pakiramdam ni Eric ay parang lutang siya. Alam niyang naging napaka-stupid at inosente niya. Sinigurado niyang tatandaan ang bawat salitang sinabi ni Mr. Ambrose sa kanya. Alam niyang hindi kailanman matatalo ng mga taong tulad nila si Master Alex. Nakakatawa ang ideya. Noon lang nila, kasama ang mga babae, napagtanto kung sino talaga ang karapat-dapat sa kanilang paghanga, ang taong tumayo sa kanilang tabi. Hindi sila makapaniwala na may magtatangkang kalabanan si Master Alex. Ngayon na lubos nilang naintindihan ang ginawa ni Mr. Ambrose sa paaralan, napagtanto nila na sadyang pinanatili nitong mababa ang kanyang profile. Bumalik tayo at humingi ng tawad kay Mr. Ambrose. Napakaswerte natin na kahit na anong ginawa natin laban sa kanya kamakailan, handa pa rin siyang tulungan tayo, suhestyon ni Eric. Nakapagpabook na si Alex ng taxi para sa kanilang lahat. Kaya't nagkaroon sila ng pagkakataong ilabas ang kanilang nararamdaman habang nasa biyahe pabalik sa paaralan. Kinabukasan, maagang nagising si Billy bago sumikat ang araw. Siya at si Leonard ay naghintay sa labas ng gate ng paaralan, upang tingnan kung darating nga ba ang mga magulang ng mga estudyante sa Class 6, para sa pulong. Habang naghihintay sila, nakita nilang maraming estudyante ang dumadating, pero wala ni isang magulang. Ito pala ang napakagaling na meeting ng mga magulang na ipinagyayabang ni Alex. Talagang kahanga-hanga, sabi ni Billy nang may sarkasmo. Malamig at malupit ang kanyang ngiti. Bago pumasok sa loob ng paaralan, sinabi niya sa gwardya na agad siyang tawagan kung may mga magulang na dumating. Pagkatapos, tumawag si Billy sa kanyang tiyuhin upang tanungin ang tungkol sa isa sa mga magulang si Ronald Cartwright at kung ano ang schedule nito para sa araw na iyon. Nang basahin ng kanyang tiyuhin ang schedule ng council member, natawa si Billy. Wala si Mr. Cartwright sa Central District ng araw na iyon. Nasa Baltimore siya para sa trabaho, at wala sa kanyang schedule ang anumang pagdalo sa pulong sa paaralan. Batay sa schedule ni Mr. Cartwright, tinatayang makakabalik lamang siya sa Central District sa hapon. Ang sinabi ni Alex tungkol sa sapilitang pagpunta ng lahat ng magulang ng Class 6 sa isang pulong, ay puro kayabangan lang. Ganap na imposible ito. Matapos malaman ang impormasyong iyon, labis na natuwa si Billy at nakaramdam ng kaunting ginhawa. Pagkatapos makipag-usap ng sandali kay Alex, pumunta si Lynn Bowen sa Class 6. Ngunit nang makapasok siya, nagduda siya kung nasa tamang silid-aralan ba siya. Karaniwan, kapag papunta siya sa Class 6, naririnig na niya ang kaguluhan mula sa dulo ng pasilyo. Minsan pa nga, naabutan niya si Lance Cartwright at ang kanyang grupo ng mga kaibigan na naninigarilyo, habang nakataas ang mga paa sa mga mesa. Palaging pinipigilan ni Lynn ang kanyang galit, at tinitiis ang mapanlabang asal ng mga estudyante. Natatakot siyang magalit sila sa kanya. Ngunit napapaisip din siya kung dapat pa ba siyang magpatuloy bilang guro. Kahit ganoon, sinisikap niyang ituloy ang kanyang mga klase, kahit halos wala namang nakikinig sa kanya. Pero nang araw na iyon, nagulat siya nang buksan niya ang pintuan. Tumayo para sa guro. Sigaw ni Eric. Agad namang tumayo ang lahat ng estudyante at tiningnan si Lynn Bowen nang may respeto habang pumapasok siya. Nakasuot ang lahat ng kanilang uniforme, at kahit si Stacy, na palaging may full makeup, ay simpleng mukha ang ipinakita. Mukha silang mga ordinaryong estudyante. Maging si Eric ay sumigaw ng, "Magandang umaga, Miss Bowen." Isang matagal nang nawawalang damdamin ng pagmamahal sa pagtuturo ang bumalik kay Lynn, at naramdaman niyang malapit na siyang maiyak. Gayunpaman, nag-ingat siya at hindi agad naniwala.
Natatakot siyang baka isa lang itong panibagong biro o baka may patibong. Ang maayos na pag-uugali ng Class 6 ay tila napakakaiba. Pagkalipas ng 10 minuto ng klase, unti-unti siyang kumalma, dahil nanatiling maayos ang lahat. Nakikinig ang mga estudyante sa klase ng taos puso at may atensyon. Ngunit kahit maayos at tahimik ang umaga sa paaralan, wala pa ring bakas ng mga magulang na sinasabing dadalo sa pulong. Ika-430 na kabanata, ibigay ninyo ang inyong pera. Sinigurado ni Billy na natuntun niya si Alex, at nagsalita ito ng may mapanuyang sinseridad. Ginoong Ambrose, ano ang nangyari sa mga magulang ng Class 6? Bakit hindi sila dumating? Umaasa ka pa rin ba na baka dumating sila ngayong hapon? Ang pagpupulong ng mga magulang ay karaniwang ginaganap tuwing umaga, kaya't kumalat na sa buong paaralan ang balita, na wala ni isa mang magulang ang nag-abala na dumalo sa pagpupulong, para sa Class 6. Ano bang pakialam mo? Pasenghal na sagot ni Alex habang tumalikod at naglakad palayo. Tinitigan ni Billy ang likuran ni Alex at sumigaw, Ginoong Ambrose, huwag mong kalimutan ang pangako mo sa prinsipal, na papupuntahin mo ang lahat ng magulang sa meeting. Kapag hindi mo tinupad ang pangako mo, malamang na matanggal ka sa trabaho. Naramdaman ni Billy ang kasiyahan na siya ang nakapagbitaw ng huling salita. Ngunit biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Leonard ang nasa linya, galit na sinabi nito, Billy, may nangyayari rito. Pumunta ka sa gate ng paaralan at tingnan mo mismo. Pagdating ni Billy sa gate ng paaralan, natulala siya sa kanyang nasaksihan. Hindi siya makapaniwala na napakaraming tao na may mataas na katayuan ang nagtipon para lamang sa isang meeting ng mga magulang. Hindi naglakas loob si Billy na lapitan sila, ngunit pinanood niya mula sa malayo na may halong inggit. Ang isang kilalang mayamang negosyante, na tinutukoy bilang hari ng mga shares sa Central District, ay abalang nagkukwento sa sinumang makikinig, mag-i-invest ako ng ₱1 bilyon sa stock market. Naghahanap ako ng bagong listed na stock nang makatanggap ako ng imbitasyon para sa meeting na ito. Sinabi sa akin ni Ginoong Alex na ikararangal niya ang aking pagdalo. Pero, syempre, hindi na kailangang sabihin pa iyon. Tumango ang lahat ng naroon at nagsabing, pareho rin ang sinabi sa amin. Naroon sila dahil naniniwala silang personal silang inimbitahan ng sikat na kampyon ng martial arts. Wala ni isa sa kanila ang nangahas tumanggi. Ang lahat ng naruroon ay makapangyarihang tao na sanay na makuha ang gusto nila, ngunit wala ni isa sa kanila ang naglakas loob na tanggihan ang imbitasyon mula kay Alex. Alam nilang lahat ang reputasyon ni Alex sa mundo ng martial arts sa Amerika. Bagamat wala silang koneksyong pangnegosyo sa kanya, ang kanyang pangalan ay umalingaw sa mundo ng negosyo, kaya't walang sino man ang naglakas loob na baliwalain siya. Lahat ng magulang ng Class 6 ay naroon. Halos 40 magulang ang dumalo sa Oak Ridge High School para sa meeting, at ang prinsipal ay nakatayo sa pintuan upang batiin ang bawat isa ng personal. Subalit, ni isa man sa kanila ay hindi nag-abalang pansinin siya. Basta na lamang sila dumaan. Para sa kanila, ang isang prinsipal ng high school ay walang halaga. Samantala, si Billy, na Director of Education, ay mas lalong walang halaga sa kanila. Tumayo siya mula sa malayo, pinapanood ang pagdating ng mga magulang. Halos magkulay berde ang kanyang mukha sa sobrang inggit. Tanong ni Billy sa sarili, habang pinagmamasdan ang mga makapangyarihang tao na nagtitipon para sa meeting. Ano ba ang meron kay Alex na kaya niyang mapasunod ang mga taong ito? Ang galit at inggit ay unti-unting nagpalabo sa kanyang isipan, at hindi na siya makapag-isip ng maayos. Noon, si Alex ay isa lamang nakakaawang talunan. Ano ang nangyari? Sa katotohanan, kung tinanong lamang niya ang kanyang tiyuhin, maaaring nalaman niya kung sino talaga si Alex. Kung gayon, masasagot ang kanyang mga tanong. Ngunit hindi sapat ang kanyang pagiging lohikal upang maisip iyon. Ang tanging magagawa niya ay tumayo,
manood mula sa malayo, at manginig sa lamig ng hangin. Habang naglalakad si Lynn, napansin niya sina Billy at Leonard na nakatingin sa mga magulang ng Class 6 na may halong inggit sa kanilang mga mukha. Sinabi niya, mukhang tinupad ni Alex ang pangako niya sa principal. Sa totoo lang, kayong dalawa ay sobrang nakakaawa. Mas magaling na tao at guro si Alex kaysa sa inyong dalawa. Napanganga si Billy sa pagkabigla nang marinig ang galit sa boses ni Lynn. Karaniwan itong mahinahon at magalang, kaya't hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng reaksyon. Lynn, sandali, simula niya, ngunit pinutol siya nito. Manahimik ka, Billy. Ayoko nang makarinig pa ng kahit ano mula sa'yo. Lubos kong kinamumuhian kayong dalawa. Isa kayong kahihiyan sa paaralan at sa propesyon ng pagtuturo. Pagkasabi nito, tumalikod si Lynn at naglakad palayo, iniwang tulalo sina Billy at Leonard. Sa conference room ng Oak Ridge High School. Nagsimula na ang pagpupulong ng mga magulang ng Class 6, at ito ang pinakamahalagang line-up ng mga magulang na nakatala sa kasaysayan ng Oak Ridge High School. Isa sa mga magulang ang nagtanong ng masigasig, Ginoong Ambrose, ginaganap ba ang meeting na ito, upang talakayin kung paano ayusin ang magulong sitwasyon sa Class 6, at magbigay ng karagdagang impormasyon, tungkol sa kung gaano kaganda ang kalagayan ng pag-aaral ng mga bata. Hindi sumagot agad si Alex. Hindi, sagot niya. Ang layunin ng pagpupulong ng Class 6 na ito ay upang mangalap ng donasyon mula sa inyong lahat. Nakahinga ng maluwag ang mga mag-aaral na matagal nang kinakabahan. Kung iyon lamang pala ang pakay ng meeting, wala silang dahilan upang mag-alala. Lahat ng guro at mag-aaral mula sa buong paaralan ay nagnanais malaman kung aling mga magulang ang dadalo sa meeting. Lahat sila ay namangha at humanga kay Alex na nagawang makuha ang atensyon ng bawat isa sa mga magulang ng Class 6. Hindi pa ito nangyayari kailanman. Isa sa mga guro na matagal nang nagtatrabaho sa paaralan ang napabuntong hininga. Akala ko wala ng guro ang makakagawa niyan. Ang principal naman ay nakaramdam ng matinding kasiyahan. Ang tagumpay ng pagpupulong ng mga magulang ay tiyak na magpapataas sa reputasyon ng Oak Ridge High School, at makikinabang ang buong paaralan, pati na ang mga guro at mag-aaral. Si Alex ay nagsimula ng magsalita sa mga magulang. Maraming salamat sa pagdalo. Alam ko po, na kayong lahat ay abala, kaya't pinahahalagahan ko ang inyong presensya. Tinawag ko po ang pagpupulong na ito upang talakayin ang inyong responsibilidad bilang mga magulang. Ang mga magulang ng mga mag-aaral ng Class 6 ay kabilang sa mga pinakamataas na tagumpay at pinakamayayaman sa lahat ng mga magulang sa paaralang ito. Subalit, ang mga mag-aaral ng Class 6, ang inyong mga anak, ay ilan sa mga pinakamagulong estudyante sa buong paaralan. Ang mga magulang ay tahimik na nakinig, wala silang imot na parang mga batang tinatanggap ang mga puna mula sa kanilang mga magulang. Dahil dito, patuloy ni Alex, nais kong bigyan kayo ng pagkakataon na magbigay ng isang positibong kontribusyon sa paaralan. Malugod na tinatanggap ang mga donasyon. Sa pamamagitan nito, makakaramdam kayo ng kapayapaan ng isip na natutugunan ninyo ang inyong responsibilidad bilang magulang. Tahimik ang lahat ng magulang. Walang nagsalita, tanging ang tunog ng mga kabang natatanaw sa paligid. Kung hindi ninyo matutugunan ang inyong mga responsibilidad bilang magulang, sinabi ni Alex ng may kabigatan, ako na po ang siyang mag-aasikaso ng bagay na ito. Tiwala ako na kayang-kaya ninyong mahulaan kung ano ang mangyayari kung sakaling mangyari iyon. Hindi pinili ni Alex ang mga salitang sasabihin. Ipinakita niya ng buong linaw ang iniisip niya tungkol sa mga magulang at hindi siya natatakot na takutin sila, upang magbigay ng donasyon para sa paaralan at masolusyonan ang pinsalang dulot ng kanilang mga anak. Ang pagpapalakas ng donasyon mula sa mga magulang ang tunay na layunin ng pagpupulong. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe, bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.